Opisyal na kinumpirma ng White House na si Pangulong Nicolas Maduro ng Venezuela ay inaresto kasama ang kanyang pamilya ngayong gabi ng American Special Forces at inilabas mula sa bansa. Ipinakita pa ng American Special Forces ang unang litrato kung saan makikita na talagang nahuli si Nicolas Maduro. Noong Enero 3 ng gabi, umatake ang hukbong sandatahan ng Estados Unidos sa Caracas, kabisera ng Venezuela. Tagapag-edit ng subtitle at tagapagsuri si Ed. May napansing military helicopter ng Amerika sa himpapawid na pinaniniwalaang naglabas kay Nicolas Maduro bago pa ang operasyon ng pagdakip sa kanya. Naglunsad ng airstrike ang sundalong Amerikano sa Venezuela matapos ang buwang paghahanda. Inilipat sa karagatang Caribbean ang United States ship Gerald Ford, ilang barkong pandigma, eroplanong militar, at 15,000 sundalo. Ayon sa ulat, tinamaan ng missile strike ang ilang base militar sa Caracas at malapit sa kabisera, kabilang ang lugar ng pinakamataas na pamunuan ng militar. Ang internasyonal na paliparan, pati na rin ang tirahan ng pangalawang pangulo na si Delcy Rodriguez, na ayon sa konstitusyon ng Venezuela ay dapat tumanggap ng pamumuno sakaling mawala o magbitiw si Maduro. Sinabi ng kagawaran ng Estado ng United States na wala na silang planong dagdag na pag-atake sa Venezuela dahil nahuli na si Maduro. Iyon ang pangunahing layunin. Kilala rin na tumagal lang ng 30 minuto ang buong operasyon ng United States Special Forces. Samantala, inanunsyo ni Ministro ng Depensa ng Venezuela, Vladimir Padrino Lopez, ang pagpapakalat ng militar sa bansa at nanawagan sa lahat ng Venezuelan na mag-armas laban sa Estados Unidos. Tara, sa episode na ito, talakayin natin ang lahat ng pinakabagong balita na alam natin sa ngayon. Ako si Alexi Pechi. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, i-like ang episode na ito, at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Malaking tulong ito sa pagpapalaganap ng content sa YouTube. At lubos akong magpapasalamat sa inyo para dito. Mag-subscribe din kayo sa Telegram channel kong Pechi News. Ang link ay nasa video description. Doon kami naglalathala ng mga balitang agad naming natatanggap. Mga subtitle ni Dimatorzok. Mga subtitle ni Dimatorzok. Mga subtitle ni Dimatorzok. Matagumpay na isinagawa ng Estados Unidos ang malakihang pag-atake sa Venezuela ayon kay Pangulong Donald Trump. Ayon sa kanya, ang lider ng Republika ng Venezuela na si Nicolas Maduro kasama ang kanyang asawa ay nahuli at inilabas ng bansa. Dagdag pa ni Trump, isinagawa ang operasyon kasama ang mga ahensya ng pagpapatupad ng batas ng Estados Unidos. Ipinangako niyang ibibigay ang mga detalye sa isang press conference sa kanyang tirahan sa Mar-a-Lago, sa Florida, sa ganap na 11:00 ng umaga Eastern Time o 18:00 oras ng Kyiv. At dito, ipapaalala ko na noong 2020 pa lang ay inakusahan na si Maduro ng isang korte sa Amerika ng umano'y narkoterorismo. Batay sa ulat, nahuli ng Delta Force soldiers si Pangulo Nicolas Maduro ng Venezuela ng maaga ng Sabado ng umaga. Ito ang pinakamataas at pinaka-elite na espesyal na unit ng sandatahang lakas ng Estados Unidos at mahalagang tandaan na sila ay elite na sundalo ng hukbo. Ang unit ng Delta ng Inglaterra ay responsable rin sa operasyon noong 2019 kung saan napatay ang dating leader ng Islamic State na si Abu Bakr al-Baghdadi. At nagsimula ang operasyon ng hukbong Amerikano nang ang mga sundalong Amerikano ay nagsimulang magsagawa ng mga airstrike sa teritoryo ng Venezuela noong gabi ng ika-3 ng Enero matapos ang ilang buwang paghahanda. Noong, gaya ng alam ninyo, malaking armada ang nagtipon sa karagatang Caribe. Alam
na tinamaan ng mga airstrike ang internasyonal na paliparan ni Simon Bolivar malapit sa Caracas, ang base ng hukbong panghimpapawid ng Venezuela na La Carlota sa silangan ng kabisera ng Venezuela at ang malaking base militar na Fort Tiuna mismo sa Caracas. Nakaka-interes din ang tirahan ni Delcy Rodriguez, ang vice-presidente na dapat tumanggap ng pamumuno ayon sa konstitusyon ng Venezuela kung may pagpapatalsik o pag-aalis. Ibig sabihin, sinubukan ng mga Amerikano na tuluyang pahintuin ang operasyon ng Estado. Tinarget ng militar ang pamunuan at pati ang paliparan na posibleng gamitin sa pagtakas. Sabi nila, hindi na raw kayang pamunuan ng vice-presidente matapos tamaan ang kanyang tirahan. Kahit paano, nagdulot ng takot ang mga Amerikano. Ayon sa ulat, mismong si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ang nag-utos ng pag-atake sa mga target sa teritoryo ng Venezuela, kabilang ang mga pasilidad militar. Ayon sa New York Times, bago ang pag-atake, nagsagawa si Trump ng pulong sa pambansang seguridad sa Mar-a-Lago, kung saan siya rin magpi-press conference. Lumipas ang ilang oras at kumalat ang mga video na nagpapatunay sa pag-atake ng mga Amerikano sa Caracas. Noong gabi ng Enero 3, malalakas na pagsabog ang yumanig sa kabisera ng Venezuela, Caracas. Narinig ang mga ito sa paligid ng military base na Fort Tiuna, kung saan matatagpuan ang punong tanggapan ng Ministry of Defense at ng Command. Kitang-kita rin ang mga haligi ng usok sa ibabaw ng distrito ng La Carlota, kung saan matatagpuan ang airbase ni Generalissimo Francisco de Miranda. At ayon sa mga saksi, nagpatuloy pa rin ang mga pagsabog sa umaga, at ang timog na bahagi ng lungsod malapit sa malaking military base ay tuluyang nawalan ng kuryente. Agad na nagdeklara ng state of emergency si Pangulong Nicolas Maduro ng Venezuela at iniutos na gamitin ang lahat ng plano para sa pambansang depensa alinsunod sa Artikulo 51 ng Charter ng United Nations. Ayon sa gobyerno ng Venezuela, ang Artikulo 51 ay tumutukoy sa karapatan sa sariling depensa. Ngunit ang kapansin-pansin pa, nanawagan ang gobyerno ng Venezuela sa lahat ng kanilang taga-suporta na agad lumabas sa mga kalsada sa mismong oras ng pag-atake ng mga Amerikano at sinabing lahat sa kalsada. Bolivariano, nanawagan ang gobyerno sa lahat ng sosyal at politikal na puwersa na palakasin ang mobilisasyon at labanan ang imperialistang pag-atake. Naglabas ang federal na pamahalaan ng sibil na abyasyon ng Notice to Airmen na nagbabawal sa mga Amerikanong eroplano na lumipad sa himpapawid ng Venezuela sa lahat ng altitude. Lumabas din online ang mga video ng CH-47J Chinook helicopter ng United States Special Operations na lumilipad sa Republika. Sa mga video na aking napanood at na-review, nabilang ko ang 9 na helicopter ng hukbong Amerikano na diretsyong lumipad papuntang Caracas at nagbaba ng mga special forces para hulihin si Nicolas Maduro. Ang mga subtitle ay nilikha ni Di Matorzok. Itutuloy Mama, grabe ang kabaliwan. Muskai, tingnan mo, dun sumabog lahat ng kalokohan, malakas ang pagsabog, pero hindi ka sumasabog. Kalokohan. Mariko, nasunog ang buhok at yung kalokohan. Hoy, Mariko, nakarating tayo sa bahay sa tamang oras. Oy, sumabog sila, Mariko. tingnan mo yung kalokohan na yan. Inatake rin ang hindi bababa sa 10 pasilidad sa Caracas, kabilang ang base ng hukbong dagat na La Guaira sa hilaga ng bansa. At doon, paalala ko lang, naroon ang Akademya ng Hukbong Dagat ng Venezuela. Itinaas ng Air Force ng Venezuela ang alarma at nagpalipad ng mga Su-30 fighter jets papunta sa Presidential Palace ng Miral Flores. Nagsimulang magtipon ng mga armored vehicles, pero huli na sila. Wala na roon si Maduro. Ayon kay kalihim ng ugnayang panlabas ng Venezuela na si Ivan Kittrik Hill, layunin ng pag-atake ng Estados Unidos ang pagsakop sa estratehikong yaman ng Republika tulad ng langis at mineral at pagpapahina sa pampulitikang kalayaan ng bansa.
At sa puntong ito, ipapaalala ko na inakusahan ni Donald Trump ang rehimen ni Nicolas Maduro na nagnakaw ng kung ano mula sa mga Amerikano na nagkakahalaga ng 10-10 bilyong dolyar. At kung ano mismo iyon ay detalyado kong tinalakay sa isang hiwalay na episode dito sa YouTube channel na ito. Kaya huwag kayong mag-atubiling pumunta sa channel at siguraduhing panoorin ito para maging fully updated kayo sa buong konteksto ng mga nangyayari. Dati, ilang beses nang nangako si Donald Trump ng ground operation sa Venezuela kasabay ng mga tangkang mapaalis si Nicolas Maduro. Plano ng sandatahang lakas ng Estados Unidos simulan ang operasyon noong Disyembre 25 araw ng Pasko ng mga Katoliko, ngunit naurong ang petsa. Sinabi ng lider ng oposisyon sa Venezuela na si Maria Corina Machadong na lubos niyang sinusuportahan ang estratehiya ni Pangulong Trump sa Venezuela. Tinawag niya si Trump na tagapagtanggol ng kalayaan sa kanlurang hemispero. Muling nangyayari ang lahat gaya ng napag-usapan natin dito sa YouTube channel na ito. Mahirap tawagin itong pananakop ng Estados Unidos sa Venezuela dahil ang oposisyon mismo ang humiling ng ganitong uri ng tulong para pabagsakin ang rehimen ni Maduro, na noong 2024 ay hayagang nandaya lamang. At sa tanong kung sinusuportahan niya ang aksyong militar ng Estados Unidos sa Venezuela, hindi itinanggi ni Machado ang posibilidad na iyon. Sinabi niya, at ito ang sipi, tinatanggap ko ang pagtaas ng presyon para maintindihan ni Maduro na kailangan niyang. Gayunpaman, mukhang hindi susuko agad ang natitirang taga-suporta ng rehimen ni Nicolas Maduro sa Caracas. Inanunsyo ni Ministro ng Depensa ng Venezuela, Vladimir Padrino Lopez, ang pagpapakalat ng militar sa bansa. Nanawagan siya ng nagkakaisang hanay ng paglaban sa harap ng pinakamatinding agresyon sa kasaysayan laban sa Venezuela. Sinabi niya na ipapakalat ang sandatahang lakas sa utos ni Nicolas Maduro at nanawagan sa mga Venezuelan na mag-armas agad at maging handa sa pagpigil ng bagong atake ng mga Amerikano. Ipinahayag ni kalihim ng Estado ng Amerika, Marco Rubio, na ititigil ng Estados Unidos ang operasyong militar. Sa Venezuela, wala nang mga bagong pag-atake dahil naabot na ang pangunahing layunin. Nahuli at dinala na sa Amerika si Nicolas Maduro at inihayag niya na inaresto si Maduro upang humarap sa korte para sa mga kasong kriminal sa Estados Unidos. Aminado si Marco Rubio na ginamit ang missile attacks sa mga pasilidad sa Caracas bilang panakip para sa Special Forces na sumasakop kay Maduro noon. Samantala, ang mga pangunahing kaalyado ni Nicolas Maduro, ang Rusya at Iran, ay basta na lang kinondena ang pag-atake ng Amerika at nanawagan kay Trump na magpaliwanag sa kanila kung ano ang nangyari. Kinondena ng Iran ang pag-atake. Tinawag itong hayagang paglabag sa pambansang soberanya at teritorial na integridad ng Venezuela. Habang ang kagawaran ng ugnayang panlabas ng Rusya naman ay inakusahan ang Amerika ng isang akto ng armadong agresyon laban sa Venezuela. At narito ang isang sipi. Ito ay nagdudulot ng matinding pag-aalala at nararapat na kondenahin. Walang sapat na batayan ang mga dahilan para bigyang katwiran ang ganitong gawain. Ito ay sinasabi ng mga Ruso na nagsasagawa ng madugong at hindi makatarungang digmaan laban sa Ukraine sa loob ng 11 taon. May sasabihin pa ba kayo gamit ang marumi ninyong bibig tungkol sa mga dahilan ng pagsisimula ng digmaan? Sa huli, ipapakita ko ang larawang ito sa inyo. Dito, si Nicolas Maduro ay nakikipagkita sa delegasyon ng China ilang oras lang bago dumating at dakpin ng United States Special Forces siya sa Caracas. Sa madaling salita, dito muna ako maglalagay ng ellipsis. Ilagay ang opinyon at konklusyon sa comments. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at ilike ang episode. Kung naging interesante at kapakipakinabang sa inyo ang episode na ito, maaari ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube sa pamamagitan ng inyong donasyon o bayad na sponsorship subscription gamit ang mga link at detalye. Sa video description nakalagay na suportahan ang channel ni Alexi Pechi. Piliin ang format na gusto ninyo. Magpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.